Hello mga ka-blooming! Welcome back to Blooming Minds PH. I am Teacher Mispa and today gagawa tayo ng desk calendar na perfect for organizing your year. And it's super cute pa. Ready na kayo? Let's start! Kung wala pa kayong template, don't worry. May free printable ako sa description box. Just check it out. First step is design your calendar. Pwede kayong gumamit ng Canva or any editing software. Make sure na 12 months ang layout at may space for notes kung gusto nyo ng functional design. Use fun colors or add your favorite quotes para inspiring tingnan araw-araw. Once you're done, print your design on a photo paper. Gusto natin na thick yung paper para durable siya. Next step is to cut out each month. Ingat sa pagkakat ha, steady hands tayo para clean ang edges. Para naman sa mga baguhan in using paper cutter like this one, use a ruler as your guide para hindi tabingi yung pagkakat. After cutting, ay bubutasan na natin yung ating calendar. So, we're going to use the 6 holes puncher. Anyway, lahat pala ng gamit ay mabibili sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa ating description box. Para maging smooth ang edge, ay gagamit tayo ng corner puncher. So, meron akong dalawang klase ng corner puncher dito. So, ito yung isang corner puncher na ginamit ko ay isa-isa lang ang pwede mong i-punch dyan. Unlike doon sa 3-in-1 na corner puncher, kahit na 4, 5, or 6 ang ilagay mong pagsabay-sabayin, ay hindi masakit sa kamay pagka gagamitin siya. Next step is to assemble your calendar. Make sure na tama yung pagkasunod-sunod ng months. Next step is to attach the plastic ring binder. Use the plastic ring binder for the professional look. 6 holes lang yung ginamit natin dito, kaya 6 ring binder lang ang kailangan natin. So anyway, madali lang naman siyang i-cut. You can use the regular scissor para i-cut yung ating plastic ring binder. And now, let's use the easel wooden stand for more aesthetic look. At yan na, your very own desk calendar. Perfect for gift idea or personal project, and pwede rin siyang pang-negosyo. And last step ay ang packaging na. So, gumamit ako dito ng OPP plastic bag with adhesive resealable. Ang size na ginamit ko ay 8x12. Pero mas okay kapag ang gagamitin nyo ay 6x8 para hindi siya ganun kalaki. Pagkatapos niya na ilalagay na natin yung ating product label. Dapat nakalagay dyan yung ating information like your contact number, Facebook page, or kung meron kang YouTube channel para naman sa mga customer mo at sa mga future customers mo ay makontak ka nila. Kung nagustuhan nyo to, give this video a thumbs up and don't forget to subscribe for more creative tutorials. Comment down below kung may katanungan kayo. See you next time. Goodbye everyone!